Dito sa unahan makikita nyo medyo nakaawang yung kabilang side. Samantalang yung kabilang side niya ay lapat na lapat. So kapag ganyan ang mangyayari, mapupudpud yung gulong natin. Kita nyo to, pudpud na yung kabilang side. Kasi lapat siya dito. Yung kabilang side nakaangat. So kaya napupudpud siya. Napanood nyo naman yung nakaraang video ko na nag-align tayo sa toe, no? In-align natin yung ating gulong sa pamamagitan ng tali, yung naging basehan natin. So okay na yon, tapos na tayo doon. So ngayon naman, dahil nga nagpalit tayo ng mga pangilalim natin, kagaya ng mga ball joint, tie rod, so bushing ng ating lower arm, nagpalit tayo, may pagbabago sa ating alignment. Yung ating upper arm, okay pa naman siya. So dahil bago yung ating lower arm, yung ball joint, yung mga bushing, may pagkakaiba sila, no? Hindi na naibalik yung dating alignment. So ang gagawin natin, i-align uli natin dito naman sa taas, yung tinatawag na camber. So wala tayong gamit na ano pa man, bali DIY lang to. So dito lang natin titingnan, papakita ko sa inyo, ha. Ayan. Kung mapapansin nyo yung tayo ng gulong, medyo angat yung kabila. Medyo angat yung kabilang side ito. Nakaangat siya, ito nakalapat. Kaya ang nangyayari, yung kabilang side lapat, yung kabila nakaangat. Ang nangyayari, napupudpud yung kabilang side. Ganon din sa kabila. So bali, parehas na natin gagalawin yan. Pero kung titingnan natin yung nasa hulihan, walang pagbabago. So lapat na lapat siya, maganda ang lapat niya talaga. Ayan, oh, kitang-kita nyo naman. Maganda ang lapat niya, no? Compare natin dito sa unahan. Ayan. Oh. Kita nyo? Ayan. Dito sa unahan, ayan, oh. Dito sa unahan makikita nyo medyo nakaawang yung kabilang side. Samantalang yung kabilang side niya ay lapat na lapat. So kapag ganyan ang mangyayari, mapupudpud yung gulong natin. Kita nyo to, pudpud na yung kabilang side. Kasi lapat siya dito. Yung kabilang side nakaangat. So kaya napupudpud siya. Ngayon gagawin natin, yung ating upper arm, maglalagay tayo ng washer doon sa likod. Para mahatak niya, no? Lalakad tayo ng washer doon. Yun ang gagawin natin. So bali, ang gagawin natin, guys, itong bolt na to ng kanyang upper arm, yan yung tatanggalin natin. Then pagka natanggal natin yan, maglalagay tayo ng washer sa likod. Para hatakin niya. Maglalagay tayo ng washer dito. Bali ito temporary lang ito hanggat di pa tayo nagpapalit ng gulong. Pero kapag nagpalit na tayo ng gulong, dadalhin na natin sa camber to. So ipaka-camber natin. Pero sa ngayon, dahil DIY lang naman tayo, para magamit pa natin yung gulong, kung mapapansin nyo, ito yung gulong. Pudpud dito sa kabila. Para naman hindi mapudpud agad at magamit pa natin kasi makapal pa naman siya. Ang gagawin natin, i-DIY natin ng pagka-camber. So ang gagawin natin, lagyan muna natin ng washer dito sa likod. Pagkatanggal nito, lagyan natin yung washer. Bali ang mangyayari kapag nilagyan natin ng washer yan, hahatakin niya to. Hahatakin niya pa paloob para pumantay siya. No? Pero kapag bago ang gulong natin, mas maganda pa rin na dadalhin natin sa tireman. Ipaka-camber natin, ha. Yun, tigas. Yan. Okay. Na. Wala akong puwersa. Puwersa. So hihiga ako, higa.
Yan. Okay. Yun. Yun na. Yun, kita nyo, gumalaw na. Ayan. So lalagyan natin siya ng washer sa likod para hatakin niya to. Ang taas. So lagay tayo ng maninipis na washer lang. So sana meron tayo dito. Pause mo muna, nak. So yan, itong washer na ito ang gagamitin natin. So lalagyan natin siya dito sa likod. Lalagyan natin siya dito sa likod para hatakin niya to. So unahin natin tong isa. Same lang sila ng kapal. Ang gagawin natin, bali same lang ng kapal, no? Same lang. Pero maganda ito, parehas talaga nito. Kailangan ipasok natin yan. Yun, pasok na. So itong kabila naman, parehas natin lalagyan yan para naka align pa rin siya. Pasok na. Okay. Natin. Ilagay na natin yung washer. Ayan. So, titingnan natin mamaya after na so sa paraang ganoon, mahahatak na niya to. Mahahatak niya na to. So kapag nagpalit tayo ng ball joint, upper ball joint at saka yung bushing niya dito sa lower arm, at kung halimbawa namang sira na at nagpalit tayo ng buong lower arm, mangyayari magpapanibagong alignment ulit tayo dito sa taas. Once na may pinaltan tayo rito sa mga pangilalim, so check natin yung ating alignment. So yun, ito muna ang ating pagpupukusan. Yan. So higpitan muna natin to. Yan. Okay.
na. So kapit uli natin ang gulong para makita natin yung ating alignment. Kung ano ang pagbabago. Kailangan natin ikabit yung gulong. Yan. Cellphone mo. Laglag yan. Yeah, konting higpit lang. Huwag natin gaano higpitan kasi check pa natin. Check natin ilalim. Ayun, nakita natin yung pagbabago. Ayan, oh. Lapat na siya ngayon. So ayan yung sinasabi ko. Oh. So sa paraang yan ay maiiwasan na mapudpud na yung ating gulong. So ang titingnan natin yung kabila. Kasi medyo angat din to eh. Ayan, oh. Oh. Hindi rin maganda ang lapat nito eh. Ayan, oh. Mas napupudpud yung banda rito sa labas. So ganun din, dapat maglagay din tayo ng washer dito sa kabila para hatakin niya yung taas. O ayan, makikita natin okay na, maganda na yung lapat niya. O ayan. So wala nang awang. Okay na yung lapat niya. Bagaman yan ay hinabol lang natin doon sa lagay ng kanyang gulong. So bali pag nagpalit tayo ng bagong gulong, panibagong alignment tayo. So yung kabila i-adjust pa rin natin. So ganun din ang gagawin natin. So magpapalit lang tayo ng maglalagay lang tayo ng washer, no? Para hatakin ni upper arm yung kanyang alignment. Ayan. Ayan, titistingin natin ang kanyang takbo. Dahil nilagyan natin ng washer. So titingnan natin kung may mararamdaman pa tayo kakaiba. Okay na yung ating wheel alignment. So bali yung ginagawa lang natin yun guys, yung ganong proseso. Kapag halimbawang yung gulong natin bago pa tapos napudpud yung kabilang side, so para mapakinabangan natin yung gulong, pwede nating ilagay sa ulihan. Kapag na okay na, so saka natin palitan ng bagong gulong na nasa likuran. Ilipat yung nasa likuran niya, ilipat natin sa unahan. So yan, para
lang para magamit pa natin yung gulong. Sayang naman, napakamahal ng gulong.